Magandang araw! Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Tara na't ating simulan ang ating paglalakbay sa mundo ng wika at panitikan. Ang araling ito ay tungkol sa pokus ng pandiwa na tinatawag na tagaganap o aktor. Teksto basa. Basahin at unawain natin ang maikling teksto na pinamagatang pagkakaisa sa loob ng paaralan. Sa aming paaralan, mahalaga ang pagkakaisa. Lahat kami ay nagtutulungan mula sa paglilinis ng silid-aralan hanggang sa paggawa ng mga proyekto. Kapag may bagong kaklase, tinutulungan naming makibagay at makasabay sa mga gawain. Sa tuwing may paligsahan, buong klase ang nagsasama-sama upang maghanda. Naniniwala kami na kapag may pagkakaisa, mas magaan at mas masaya ang bawat gawain. Tanong: bakit mahalagang may pagkakaisa sa loob ng paaralan, lalo na sa paggawa ng mga proyekto o pagharap sa paligsahan? Kung ikaw ang leader ng inyong grupo, paano mo mapapanatili ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ugali at opinyon ng bawat isa? Ibahagi sa klase ang iyong sagot o opinyon. Ngayon naman, pagmasdan ninyo ang larawan na ito. Ano ang masasabi niyo sa larawan? Bilang anak, ginagawa niyo rin ba ang nasa larawan? Mabuti kung ganon. Makinig, dahil mayroon tayong babasahing maikling teksto. Ngayong linggo, magluluto si Nanay Elena ng masarap na almusal para sa kanyang pamilya. Pagkatapos, magsisimba sila ng sama-sama sa simbahan. Si Tatay Carding ay nagtatapon ng basura. Si Kuya Ben ay nagwawalis sa bakuran habang si Ate Liza naman ay nagdidilig ng mga halaman. Kahit bata pa, makakatulong sila sa gawaing bahay. Masaya silang tumutulong dahil gusto nilang maging malinis at maayos ang kanilang tahanan. Sino-sino ang mga tauhan sa teksto? Ang mga tauhan sa teksto ay sina Tatay Carding, Nanay Elena, Kuya Ben, at Ate Liza. Ano-ano ang ginagawa ng bawat tauhan sa larawan na ito? Si Tatay Carding ay nagtatapon ng basura, si Nanay Elena ay nagsasampay ng mga damit, si Ben ay nagwawalis at si Liza ay nagdidilig ng halaman. Huling tanong, ano-ano ang mga salitang naiiba ang pagkasulat sa teksto? Sagot: magluluto, magsisimba, nagtatapon, nagwawalis at nagdidilig. Ano kaya ang tawag sa mga salitang ito? Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol sa uri ng pokus ng pandiwa na tinatawag na tagaganap o aktor. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, galaw, gawa o pangyayari. Isang uri ng pokus ng pandiwa ay ang tinatawag na pokus sa tagaganap o aktor. Dito, ang simuno ang gumagawa ng kilos at kadalasang panlapi nito ay mag, nag, maka, ma. Ang ibig sabihin ng tagaganap ay kung sino ang gumagawa, gumawa o gagawa ng kilos sa pangungusap o ang tinatawag nating pandiwa. Halimbawa, sumasayaw si Ana sa entablado. Ang pandiwa sa pangungusap ay sumasayaw. Ang tagaganap naman ay si Ana dahil siya ang gumagawa ng kilos o aktor. Naglinis ng silid-aralan ang mga bata. Ang pandiwa sa pangungusap ay naglinis, ang tagaganap naman ay mga bata. Kumain ng prutas si tatay. Ang pandiwa sa pangungusap ay kumain. Ang tagaganap naman ay si tatay. Pagsasanay, panuto.
Basahin ang pangungusap, bilugan ng pandiwa at salungguhitan ang tagaganap o aktor. Paglalahat, ano ang pokus ng pandiwa na tagaganap o aktor? Ang simuno ang gumagawa ng kilos at kadalasang panlapi nito ay mag, nag, maka, ma. Pagtataya, panuto. Gamitin ang pinakaangkop na pokus ng pandiwa na tagaganap o aktor para sa bawat pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. Nagluto ang blank ng masarap na almusal para sa aming pamilya. Letter A. Nanay, B. Sanggol, C. Kapitbahay, D. Tindera. 2. Ipinasa ng mga blank ang kanilang proyekto sa agham. Letter A. Guro, B. Officials, C. Mag-aaral, D. Principal. 3. Sinubukan ng mga blank ang bagong laruan sa bakuran. Letter A. Magulang, B. Sanggol, C. Bata, D. Kapitan. 4. Ipinaliwanag ng blank ang aralin tungkol sa kasaysayan. Letter A. Mamamayan, B. Guro, C. Driver, D. Reporter. 5. Inayos ng black ang sirang pinto sa kusina. Letter A. Pintor, B. Karpintero, C. Driver, D. Doctor. Sa pagtatapos ng ating aralin, natutuhan natin na sa pokus ng tagaganap, ang simuno o aktor ang siyang gumaganap ng kilos ng pandiwa. Sa pang-araw-araw na komunikasyon, mahalagang matukoy natin ito upang mas malinaw nating maipahayag ang ating mga saloobin at karanasan. Sana'y maging mas mapanuri tayo sa pag-unawa at paggamit ng mga pandiwa sa ating wika.